Sa mapagpalang umaga po at binanyayahan po, gusto naman makinig po ng ating opening prayer. Si Pastor Gabriel. Praise. Sige po, tayo po tumayo. Ating palakpakan natin Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise you. Lord, the Lord of Lords and the King of Kings. Kung namin Diyos na napila sa lahat, kung nga, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Thank you din ito sa amin ng Diyos. Lord, salamat po sa magandang panahon po ito. Bibigyan nga tayo ng mga pinagawaan sa Pilipinas. Sa iyo pa ng bagong Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, aming ganahin. Sa isipin po ang mga pagsusipan, Panginoon. Kung meron pa po ang mga kasalanan na isip, kung salita at nagawa, kung sa bahan ko, Diyos. Pakalinisin po ang mga pananaw. Lord, sa lahat ng aming mga pagkukunan, sa lahat ng aming mga kasalanan, Lord, hindi Panginoon, you redeem us, Lord. Salamat po, Diyos. Lord, thank you God sa pag-ibig mo, kaya naman yung pinagpapakaroon ko, Diyos. Lord, ngayon araw nito, kung saan ba ang aming dalangin, O Diyos, makapawi ang lahat, Lord. And by the power of the Holy Spirit, to minister to each and every one of us, O Lord. Hallelujah. We welcome you in this place, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, aming dalangin sa bawat isang nakalito. Lord, may you touch each and every one of us. We want to feel your presence, Lord. We want to move mightily in our lives, Lord. Tuloy nga tayo ng Diyos ang aming dalangin. Minsan pa sa mga tao na totoo, Lord, sa nalibod mo, O Diyos, sa iyong ginagawa. Na mga Panginoon, yung mga narinig sa puno sa kanyang buwan. Na sa ito na yung gagamitin, Lord, na magkatayo ng iyong salita. Let your anointing flow through this life, Lord. Sino lang siya. Pagpakain po ang mga Diyos. At ay ayon sa bawat salita mo, ang asik sa lugar kayo. Ito po, O Diyos, ito maging malalim sa aking mga bukso, Panginoon. Utang o Diyos, ang buhay nga, ako rin ang ako. Ako rin na magamit ng Diyos para sa iyong pagkailan, Lord God. Lord, maraming salamat po. Yung tuloy ka namin, Lord God, pinakapila, iluluwal namin, at inaakan namin ng pagpapayan na itutuwa namin sa iyo, Panginoon. Lord, sa ilaman na lahat ng pinamataas na pagpuli, pangalan at pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagpapagawa sa atin, excited na. Saulitan na po ng aming Panginoon. Pero bago tayo namin magpuli, natin mailagay sa atin. Batiin muna po natin yung ating mga nasa tabi. Yan, gawin naman po natin sila kapag tayo
So, sa kalahati ng taon na yun, marami tayong naranasan. Ngayon po, meron masaya, meron malungkot, meron tayong mga kanya-kanyang pinagsabuhay. Ngayon po, amen. Yung mga ganito, sama-sama natin iligtaran. Kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo makakakit. Dahil meron tayong Diyos, meron tayong Kristo na ating pagpasyon. Amen po? Amen. Ngayon, we are praying for you. We are grateful sa lahat ng ginawa mo sa ating taon sa lumipan. Salamat po. Buong ating pamilya na pinagkakita mo. Umitan natin siya sa puso. Buong kailangan at buong pamilya.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko po, palakpakan natin sa Diyos. Hallelujah. So, again, tayo po ay nasa ikatulong na sa Bagong Linggo. Next Sunday, nandito na naman, talaga namin ito po na maglipas ng mga oras po. Ang nagtutulong sa muli ang may kaarawan ay puman ng Julio Praise God. Sa hindi mo po tayo panalangin, subalit may kaarawan po o yung buwan Julio, approach na po ako at pagtanangin po namin po yung service. Again, ang nagtutulong also na ang sumusubayban sa atin online po FB Live, magandang umaga po sa inyong lahat. So, ang po na ito ay tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. By the way, I would like to give one announcement. So, pagkatapos po ng ating pong gawain, tayo po ay magkakaroon ng pampalantang tulong para po patuloy ang ating pong magiging liwanag at ating pong
celebration tungkol po sa ating anibersaryo. So, yun po. Immediately after the service, we'll be moving our meeting. Yan, praise God. And again, as of ito, darapat po tayo sa mag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sa pupusan po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanata po 10, babasahin po natin sa talatang ng 12. Again, mabuting balita asalin po ng mga Biblia, aklat po ng Deuteronomio, kabanata po mga 10, talata po 12. Ito po ang ating matutunuyan. Bayang Israel, ano nga ba ang nais niya mula sa inyo? Ang gusto lang naman iligaran ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. So, kung bilang pansin, yung huling pamilala, the last phrase, ang sabi po niya, at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Mga magulang at kapatid kay Kristo, nung po nakaraan linggo, atin po na ibahagi sa inyo ang mensahe na ito ng God's according to God's purpose. At isa po sa natutunan natin sa paksa po na ito ay we are created to serve God. Isa sa layunin ng Diyos kung bakit nilikha tayo mawalis niya ay dahil nais nga ng Diyos na naglingkod tayo sa Kanya. God created man to serve Him. Alam po natin na marami pong paraan para paglingkuran ng Diyos. Nariyan po ang pagsamba sa pamamagitan, pag-awit, ang pagpuling awitin, pagsasayaw, pagpalampak ng mga kamay. Andyan ang pananalangin, ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos through devotion, ang pag-aaral ng salita ng Diyos through self-reading, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos upang ang mga tao ay makakilala kay Kristo, evangelism. At hindi sa lahat, huwag po natin kalimutan ang makinig ang pagpili ng Diyos upang tulong sa mga nangangailangan at ang paggawa ng mabuti. Iyan din po ay bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Ang mabuting pamamahala po, ang magiging mabuting pamamahala, tapat at lingkod mahusay na pamamahala ay bahagi rin ng paglilingkod sa Diyos. Ngayon po umaga, ang mensahe po na ating ibabahagi sa inyo ay may pamagat naman kasi ito po ay continuation. May pamagat naman na why do you serve God? Kung nakarami po, nalaman natin ang isa sa layunin ng Diyos, kaya tayo nalikang mamamis niya, man created us to serve Him. Today, the title of the message is, why do we serve God? Bakit tayo maglilingkod sa Diyos? Or, in other words, bakit tayo maglilingkod sa Panginoon? Sagot, again, we are created to serve God. Secondly, mga kapatid, dahil ko po nakakawaan po natin lahat na sa lahat po ng iba ng Diyos. Kaya nga po, obra maestra, masterpiece. Tao lamang po ang nilikha ng Diyos na kawamis niya. Wala po tayo makikita sa Biblia, hindi po mga hayop, ano bang uri nito, ano mga ibon, ano bang uri din nito, lahat ang uri din ng isda. Mga punong kahoy, pagpundukan, pagkadagan, bato, lahat po yan nilikha ng Diyos. Pero wala po tayo nakita na bagaman ito'y nilikha ng Diyos, ay inutusan ito ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Tanging tao lamang inutusan ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Hindi ibon, hindi bato, hindi kahoy, hindi isda. Hindi bundok, hindi lupa. Tao lamang ang inutusan ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Kaya nga, ngayong umaga, tayo po ang mga nating lubusan, ang mga dahilan at mga pinamang bakit ang bawat isa sa atin ay dapat maglingkod sa Diyos. When we say maglingkod, dito may napapakita ng pagpapababa.
na ikaw ay mababakit sa iyong pinipilikuran. Na pinipilikuran mo yung pinikilala kong hari, ang Panginoon at iyong buhay. Kaya po ba? Kita niyo po yung ating mga alagang pet. Katulad ng angkor ng pusa. Tayo ang kanilang Panginoon. Dahil tayo bubuhay at nag-aalaga sa kanila. Kaya nga, pinapanginoon tayo ng ating mga alagang angkor at tayo. Sundulan tayo na nilang ipagtangkol. Sundulan tayo na nilang paglikuran. Nakakatuwa. Di mo ba? Mga pagsabi, di ba? Nakatuwa yung mga aso. Sumatulog sa atin. Bumahalik sa atin. Umaangkap sa atin. Kasi tutulitin na tayo ng Panginoon. And those men wants to please their master. Patayin ko. Rather than, ang Diyos ang pumupuhay mo sa atin. Ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng nasa atin. Kaya nga, mararamdaman ang buong pagkakang mga lingkuran natin siya. Sa ating pagpatuloy, pag-inuto tayo ng nananin. Dahil ng Diyos, aming Ama na sa langit, maraming salamat po sa pagkakatayo umaga. Minsan po ang Diyos ay pinipuno ang iyong mga anak sa lugar-tahan na ito. At muli yung mga tao sa dalantahan ng Diyos na sumusubaybay ng PNPI. Salamat sa bawat na namin po makikibigay ng oras at tanong sa inyo. Sa umaga nito, aming dalangin na sa pangalan ng Jesus ay mabuso po kayo sa buhay ng mga Kristo. Nawa Panginoon, ang iyong mga salita ay magpatibay at magpatatag sa aming pananampalataya. Nawa Diyos, ang iyong salita ay hindi pang makasigla at mag-alam ang aming puso sa pagiging sa inyo. Samahin po kami sa aming pag-aaral sa pangalan ng Jesus. Amen. Ano yung lang po rin na doon? Again, why do we serve God? Bakit kailangan tayo mag-igod sa Diyos? We serve God because it completes our own being. Tayo po ay naglilingkod sa Diyos at dapat po maglilingkod sa Diyos. Why? Sapagkat ang paglilingkod po sa Diyos, yan po ang kumpleto sa ating pagkakataon. Yan po ang kumpleto sa ating buhay. We serve God because it completes our own being. Ang paglilingkod po sa Diyos ang pwede po makapagbuo sa ating buong pagkataon. Mga kapatid, nandito po tayo sa Panginoon sapagkat ito ang nakakakompleto sa pagkataon natin. Katulad po ng sinabi ko sa inyo noong nakaraang linggo, ang tao po ay mayroon po tatlong sangka, hindi spirit components, spirit, soul, and body. Alam po natin na ang body, katawan, physical, kumakain po ng kanin. Ang pumilinom para po siya mabuhay. Amen po ba? Alam natin yung ating po mga kaluluwa, yung kaluluwa soul senses, soul check. Ito po yung kakayahan natin. Meron tayo 5 senses. Ano po yung senses natin? Sight and seeing, hearing, thinking, everything. Kakayahan mo mag-isip, kakayahan mo maharamdam, makakita. Kaya nga, alam niyo ba, ang katuwang physical ay gumagalaw lamang ayon sa kagustuhan ng kanyang kaluluwa, kung di kaya ang kagustuhan ng kanyang espiritu. Kung ano ang gusto ng kaluluwa mo, yun ang namunin ang katawang physical mo. By the way, kung hikahin mo ng Diyos ang tao mula sa alam mo, ang kanyang katawang buhay mo ng buhay. Hanggang sa iniingahan ng Diyos sa iyo at iniingahan ng kaluluwa. Ibig sabihin po, mga kapatid, walang gagawin ang katawang ito, walang kasabihin ng ibigay buhay sa kanya. At isa nga pong bahagi ng katawan ng bubong sa tao, ng kaluluwa, yung senses, pakiramdam, yung kakayahan ng maramdam, speaking to the emotion, feeling, pataan, yung singing na nakikita ng ating mata. Maraming mga tao ay nabubuhay lamang para sa kanilang sarili. Ginagawa nila yung gusto nila. Kung gusto nila maging masaya, pupunta sila sa ibang lugar, upang mamasyal. Masaya sila sa nakikita ng kanilang mata. Yung iba naman ay ang bilang sa nakikita. Sila ay mamasyal sa mga malls at pumibili ang kanilang gusto. Lahat ng mga bagay na nagpapasaya sa kanila, nagpapasaya sa kanilang kalilig, nagpapasaya sa kanilang pakiramdam, nagpapaganda sa kanilang pisikal na pagkatao.
Kaya nga maraming mga tao, magkulang, ay naroon sa surgery. Ngayon po, meron dati siya, hindi ko ang ngayon, at nakapalta ng mukha, para wag po kumulubot. Yung iba naman, kumag-iinom ng pampaputi, at ang nalulungkot, yung paputi, umiinom ng pampaitim. Hindi po, para po umiinom ng pampaitim. Pagka kumaputi, nagsasandrating, para pumitin. Kaya ang tao na mga contemporary sa buhay, sa mga tao na mundo, ganyan talaga ang buhay. Pero alam niyo ba, ang isang katotohanan na gusto ko nalaman po ninyo na ang tao na buhay ayon sa dikta ng kanyang sariling pagkatao ay laging kulang. Naalala ko tuloy yung isang sikat ng maawit dati na siya po ay nag-commit ng suicide. Pero bago po siya nag-commit ng suicide, siya po ay nag-iwan ng isang personal na sulat. At ang sabi po niya sa kanyang sulat, "My life is empty." Sipin mo, sikat na sikat siya sa buong mundo, sa larangan ng pag-awit, sikat na siya sa larangan ng pag-ate, nasa kanya lahat. Ang kabutuhan, ang kasikatan, ang kapangyarihan at kayamanan. At the end of the day, sa isang madaling araw, siya ay na-overdose sa mga at ang dahilan, his life is empty. Kulang ang kanyang buhay. Alam mo ba, mga kapatid, bakit maraming mga tao, maraming mga artista ngayon na nakikita natin 60 years old na parang 40 pa lamang. Kasi parang hindi na maganda na nagulungan pa. Wala ko masang araw. Pero sinasabi ko natin, hindi po garantiyan ang maganda ang iyong katawan, ang iyong suot, ang masaya ang iyong buhay. But at the end of the day, ako isa dalawang Europeans at the part of the man sa mountain place, what will be is God. Totoo po yun. Kung tayo ay buhay sa ating sarili lamang, at the end of the day, ano man ang ating gawin, magiging kulang naman sa atin. At the end of the day, our life will be empty. Kaya nga maraming mga nailangang tao, magugulat ka. Bakit? Kasi sasabihin mo, bakit yung tao niya nasa kanyang lahat? Makapagdaliman, may pwesto sa kapangalaan, matalino. Sikat, bakit siya nagbibigman ng drugs? Bakit siya nagbibigman ng train ng shabu? Bakit siya sinisira ako ng buhay? Pero sila na ating kahilangan ay nasasabi, their life is empty. Muna ang kanilang buhay, masaya sila sa harapan ng mga tao. They perform well, they laugh, they smile, they love them around. In front of people, they're really good performers. But inside the room, they are falling. Why? Because nothing can fill their hearts. Nakakapagod, nakakasawa, nakakapangkina. Ang buhay na binubuo natin para sa sarili naman. Maalala ko tuloy yung isang pelikula na natin ng Diyos Santos. Nakapagod siya, yun ang kwento para pag-analin natin na yung anak niya, pinag-aaral niya, kapag siya, hindi siya nakatapos at may nangyari sa kanya. Nung umuwi, dito sabi ko, sa pelikula, nasaan ka? Nagkailangan kita. Nasaan ka? Nagkailangan ko na kita. Kung bakit ito natin, everything that we do and we build, kung ito ay ang sarili, at the end of the day, ang wala ang bigay. So again, ang pagbuti ng tao ay hindi ang kaluluwa at katawan, hindi siya sa spirito. Kaya nga, kung ang ating kaluluwa ay nagiging masigla sa pamamagitan ng pagtingin sa mga gandang bagay, pagsusuot ng mga gustong bagay, pamamaganda ng katawan, hindi po masama yun. Kung health conscious po tayo o tayo po ay part-monic relation, but again and again, kung hindi tayo matigil po sa Diyos, at the end of the day, our life will become empty. Sa katapusan, araw ng gabi, ang katamitan sa pag-ibig, at alam natin, palagi ay kulang. Palagi ay kulang. Bakit? Because serving God is the only thing that can, sabi ko nga, it can complete our work. Ang pag-ibig ko sa Diyos, yan po ang bibigay, makagrubo, makagrubo sa ating buwan. Why? Because sabi ko po ulit, because we are created to serve God. Kung hindi mo namin nagawa yung purpose ng Diyos, yung design ng Diyos, hindi tayo mula malapin. Bakit? Hindi natin nakita, hindi natin naiintindihan, hindi natin nagawa yung purpose
utos ng Diyos, bakit niya tayo ginawa? And again and again, we are created to serve God. So serving God, these are the whole meaning. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Alam niyo, walang masama sa ating ginagawa kung ito ay mabuti. Halimbawa, nung bata po tayo po ay umaga ng mabuti. Bakit? Kasi gusto natin pagtapos ng may karanalan. At kung tayo ay natapos ng may karanalan, tayo nag-apply ng trabaho, tayo magsipag. Bakit? Ang tayo nakalito ng pera, tayo doon. At kung tayo magkaroon ng pera, magkakaroon ng kulungan, tayo nagplano magkaroon ng pamilya. So tayo nandito, napalikaw, nagkaroon ng girlfriend, kasawa, katalungan. Sumaating man ang lahat ng bagay sa buhay na ito. Kung hindi tayo nag-iikot sa Diyos, ano ba mararanasan ko yung still that is continuous in you. Amen? Hindi po masama magsikap, hindi po masama magtrabaho, hindi po masama na magpanagan. Lamang ang ating kaya gawin. Dito ano po tayo. Bakit? Naalala mo ba ninyo? Naalala mo ba natin? Yung aklat ng Lucas, Kabanata 12, talata 16, hanggang 20. Ito may kwento ng isang mayamang magtagumpay. Pagkakain ko sa inyo sa Tagalog, ang sabi ko ng tagumpay nito ay matungkol sa mayamang lumani ng sagana. Ito po ang kwento. Sabi ng mayaman, ano ang gagawin mo ngayon? Wala akong paglagyan ng aming ani. Alam mo na, ipapagibang mo ang aking kamali at ipapagawa ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ang ibupupang ng ariyan. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka na naibon para sa mahabang panahon. Kaya huwag tayo na naman, kumain, inom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka. Sa gabirit ito, babawian ka naman lahat. Kaya nga, kami yung ngayon pupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ano po makikita natin dito? Makikita natin na kung bakit tinawag ng Diyos yung lalaki mayaman, masipag at upay naman. Bakit? Ang dami niyang plano, ang dami ng plano, wala ka lang siya mapupunta ng mag-input sa Diyos. Pinagpala siya ng Diyos sa mga pagkabuhin, pinagpala siya ng Diyos sa mga karupan, pinagpala siya ng Diyos sa mga ani at pagsibot na tumpay. Ang sabi niya, ang gagawin ko ng kayamanan, ano na ang gagawin ko? Ibang-iba ko ang aking kamali, magpapagawa ako ng bago, hindi ba ko tulangan mga nakariyan ko, trabaho ang buhay ko, ang magsasaya, ang kakain, ang iinom. Hindi ko ang buhay ko na po. Hindi ko masaya, masama na tayo mag-enjoy. Encourage everyone to enjoy ko na po. That according to God's will. Bakit tinawag siya naman? Kasi sa dami-dami ng ngayon siya, sa dami-dami ng mga gamang niya gagawin, hindi ba lang niya kailangan maghihigit ako sa Diyos na bigay ng sa pagkasa siya. Kaya kita nito yung mga tao na hindi nagiging sa Diyos, yung mga tao hindi ligtas, yung mga tao na walang relasyon sa Diyos, inuubos ang oras, inuubos ang talino, inuubos ang lakas para sa sarili, para maging madamo, para maging mga pobre, para mag-api, para magdaya. Ang talagang plano, magiging sa Diyos. Kaya matagyanan ng tao, pagdami ang matulungan. Dati may upara po ang ating sarili sa mga kayayaman na. At nakita ko papalan kayo sa kanila. Bakit po? May nakilala ng tao, kusyante, kasi mga mayaman, maraming taungan, maraming pinakasweldo, maraming pera. Ano nyo? Bisita po ako, tutulog ka lang siya. Happy gabi lang, di ba siya nakatutulog, nagkukwenta pa siya, makakita pa siya ng gagawin niya sa susunod na araw. Ako'y bisita.
Hindi pa siya tutulog pa lang. Gabi huli magtulog, maagang magising. Gigising, hindi nakapahintay. Dahil tulog na, nananatili pa. Ang kaya kanila at ang mga kaaway niya. At pag-isip niya, ganun mo siya. Parang nga siya nagwenta sa kanyang pera. Parang nga siya sinusan sa kanyang mga trabaho. Bakit? Yung mga trabaho sumusweldo. Ang pinapakinabangan ng mga maintindihan niya, absolutely natatas sa kanya. Sa pamamagitan ng pagkain, sa sarang susunod. Pero ito kaibigan kong mayaman. Kung sila ka nakakalan, sila ang sakit na sa kanya. Bawal ang matamis kasi bawal sa sugar. Bawal ang taba kasi may cholesterol. Bawal ang kung ano-ano kasi may rayuma. May arthritis. May siyang tulog, mahaba ang trabaho, hindi ang kanyang tulungan kaya ang tulog ito sa dyan. Ngayon kung na-check up sa doktor, walang hindi yung check up, kaya ba tawag doon? Executive check up. Doon pa sa kanila, maraming maintenance na ako. Sabi ko na mas mayroon pala ako kasi kanya. Dahil panood pagod, hindi makakatulog. Nakakatulog ng maaga, nakagising ako ng maaga, nakakain ko ang lahat ng gusto, kahit maalat, kahit matamis, kahit maamang, kahit maalat, lahat na gusto ko nakakain. Dahil hindi ako malusog sa mga at yung katawan na iwan na ibigay sa aking Diyos, pinagamit ko sa pag-ibig sa kanya. And while I'm serving God, I found myself in faith. Ang nakita ko na parang nalilingkod sa Diyos, kaya nakalagpunan sa akin, kasi bawat araw, ibigay ko sa aking kailangan. Alam nyo, nagsimula ako magpastor ko sa order namin at year 2019. So ngayon, ako yung 35 years na pag-iipon, na natuon kung naalala ko ako wala ko akong alam na yung maraming kapamitan ng Cristo. Grabe, kumakasabi pa naman siguro siguro na dati nga nakasabit ako ng grabe yung naging sakit ko, ano lang kasama ko. Ano ba siguro yung sa akin po yung sa prostate. Nagkakaroon ng prostate. Grabe po yung magandang pwesto. Ayaw, mahirap, nakasandang, mahirap, mahirap, nakadaba, mahirap, nakakakilid, lahat ng pwesto na maganda. Pumunta ako sa doktor, ang daming dito na sento sa akin ko. Sabi ko pa noon, kung gusto pa ako mag-dito sa iyo, ako ikariyan, baka ito makakaroon. Ito pinitoni. More than 10 years ago, hindi ko pinapos yung labor na binigay sa akin ng doktor. And yet, mula noon, hanggang ngayon, wala po ang daramdaman tungkol sa aking prostate because AIDS is walang AIDS na yun. Why? Because serving God is our pity. Pag-ikaw ba na, pag-ikaw sa Diyos, pupuntin niya ang buhay. Pag-ikaw na sa katawan mo, pag-ikaw masasaya ang damdamin mo, at ang kaluluwa mo, at hindi sa lahat ang espiritu mo, nakakapili ka ng Diyos. Kaya ang makakapili ko tayo sa Diyos, makakausap natin ang Diyos, makakasama natin ang Diyos, naranasan natin siya. We can ask for. At po ako sinasabi, walang masama ang nabisi tayo sa maraming kami. Huwag namin kakalimutan. Lahat ng aming ginagawa para sa ating sarili, yan po yung walang paunahan, pag-iiwan tayo sa ulit. Dahil mo, ang pinakamahalaga, what we did to the Lord will last forever. Tatapos natin, yung lang pinagawa natin sa Panginoon, yun lang po, matadala natin sa akin. Kaya kami yung mayaman, hindi ko sa kapag-aman, pero ako sabi ng Diyos, kaya mahal ka. Hindi mo talaga alaala ang pagdating ng Diyos, kayamanan ko.
Hindi mo ka lang naisama sa tato mo, natulungan ka tulad ng kailangan ng pinayamang kita, puro ka sa sarili mo, puro ka bisyo, puro ka saya. Dapat, iisip din natin sa lahat ng kayo tayo. Dapat nasama sa lahat ng Diyos. Ang Diyos, ako'y malakas pa upas, ako'y magsisetro. Panginoon, kung ako'y malakas pa bukas, ako'y magpapasti. Kung ako'y malakas pa bukas, ako'y magpupuri mo sa inyo. Kung ako po ay malinaw pa ang magbukas, ako'y magbabasa ng inyong salita. Kasi true. Ang kami, hindi o magiging. Pag-praise God, ano pa sa time, alam ba, kung isa ko nga, kung wala yung kami sa galing. Sabi ko, Lord, paano ako magpasalamat sa inyo ako? Alam mo yung mga pagpasa. Pero alam mo, bago ko nakita yung aking salamin, ano naman ko, kasi kumanan ako sa mamang eh. Pero alam mo, mga tatlong araw yung bago ko nakita yung salamin ko, sinubukan ko magpasama. Ano nakapasa ko? Kasi ano naman na? Kaya nalalaman yung sarili ko, kung talagang lang ako yung mga sarili. Kaya dapat habang nalito pa ang ating mata, nagbukas tayo ng salita ng Diyos. Habang malakas pa ang ating katawan, nagpapakit tayo sa Kanya. Siya dami mapatao na gusto paglingkod, hindi na napawa, nagkakakulong sila sa kalimutan. Hindi pinitingnan natin ang ating sarili na nagkakawapat tayo. Kaya po tayo. Isipin mo yung mga tao na isipin mo mabait ng dito para sa oxygen. Hindi tayo araw-araw na isang isipin mo walang bayan, humingi na tayo ng libre. Pinupuhin tayo ng Diyos. Dapat kasama siya sa mga natin, sa ating pag-ibig. At the end of the day, kung hindi na tayo mamusik, yan yun. Dahil kami pag-ibig ng Diyos. Supreme God. Kung di sa ako, hindi. Kaya kapatid din ako sa Diyos, grabe. Hallelujah. Ma-amaze na tayo. Hindi lang physically, spiritually, in all details of our life, God will prove that He is good and He is faithful. Amen? Napakaganda ang Panginoon sa Diyos because of it, God, He is a good king. Secondly, why we need to serve God? Because it is an out of our faith. Because ako sa ikinanina na we serve God because it is our faith. Secondly, we serve God because it is an out of our faith. Nag-rinto tayo sa Panginoon kasi ito po yung ating pagpapahayag ng taus-puso na pagpapasalamat sa Kanya. We serve God because it is an out of our faith. Amen? Basahin ko po sa inyo ang pagnanulat ko natin ng 22, talata po 12, hanggang 11. At sabi po dito, habang papasok na siya, ibalik ni Jesus sa isang ngayon, sinulubog siya sa pupungin. Tumingin ang mga ito at sa may di kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, tawag po kayo sa amin. Pagkating sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumabat na kayo ng pagpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, sila natin kumalit at tulinis. Nang mapunan ng isa na siya'y magalingang, nagbalik siya nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Nang matirapan siya at nagpasalamat ang tawag nito ay isang sa karitaan. By the way, kung yung sa karitaan, hindi pinugyo. Yan. Ano po ang nangyari? Bakit po siya nagsisigaw? Bakit po siya nagsinumpumuli? Bakit po siya lumubot? At pagbubat? Diba sa po sa inyong kanina? Ang pagpupuli, ang pagsigaw, ang paglubot, ang pagsada, ang pinipilihan sa mga. Kaya kung itinatanong nyo sa akin, Pastor, paano ba mag-iikot? Kapatay yung natin sa mga Diyos, diba? Kaya ka narito, dahil yan ay pag-iikot mo sa Diyos, dahil yung katabot mo, din na naman dito para mag-iikot ang Diyos. That is one way of serving God. Kaya kita nyo, pag hindi Kristiano, pag hindi Kristiano, nakita kayo pupunta nito, natawa kayo.
pala. Bakit? Bakit hindi nila alam ang ginagawa natin? Dahil mga tao, inagpalan ng Diyos. Yung mga tao na nakakilala sa Diyos, sila lamang ang nakakaalam ng kanyang bakal at pagpupuli sa Diyos. Dahil ang pagpupuli at pag-ibig. Amen. Ako po ninyo, pwede mo tanong ka natin ito ito? Ano po ang sabi ni Jesus kung bumalik yung sa mga tao na kumakaroon, nagpupuri, nagpapasalamat, at nagpapagpapang loob ng pagirapan, at nagpapagpapang yung pagirapan sa hindi pa sa luwa. Yung lupa ko ang papalahat sa lupa. Tapos pagirapan, ito yung mga hindi mo kumakaroon eh. Tapos, kapag kita namin ng tumayo, ano po, doon na, pagirapan, no? Denise, lagi pagirapan. Pero, ano nangyari? Ano ang sabi ng Panginoon Jesus? Isa lang ang magaling. Sabi ng Panginoon Jesus, hindi man sampo ang pinagaling ng Jesus. Nasaan na po sila? Wala bang nagbalik upang magtuloy sa Diyos? Hindi ang dayon ito. Pansinin po natin mga kapatid. Sampo po ang pinagaling ng Panginoon. Pero hindi isa lang ang nagbalik at nagpasalamat. Ano po yung makikita natin dito? Dito po yung makikita natin eh. Ito na tumawagan eh. Ang ibig sabihin po dito, kahit maraming pinagpapala ng Diyos, hindi ka naman talaga ang bumabalik na nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kasi pinapala ba ang tao dito sa asino? Dahil mga tao, pagkakasintin ka na. Kaya papalan ka ako mag-meaning. At ito ba? Ang po ang pinadaling, ang po ang pinagpala, isa lang ang nagiging, isa lang ang bumagay. At alam mo nahanap ng Diyos siya. Sabi ng Diyos, ang po pinadaling ko, nasa lang siya. Nahanap ka siya. Kasi kung unang panahon, kung hindi mo ka, hindi mo sa tao. Kasi parang hindi ka tao. Para magpapagsalita ka, kailangan sa Petro ang tao, kaya siguro gugaling sila. Ayun. Sarap na ulit si Presidente na sa ilawan ng damihan ng mga tao. Pagpatuto sa kalayawan, walang kumpay, walang kwenta, walang kwentanan ng rastos. Pag pinagpala ng Diyos, sa bisyo, walang kwentanan, todo bigay. Kailangan magandang ng ata, kailangan masamang na pumuntan. Diba? Pag may kaya-kaya pumunta mo ba, ipapasarap, diskusibo. Diba? Bakit? Nidulustay ang pagpaparal ng Diyos sa makasalanang pamamahan. Pupunta yung mga tao, kapag pinagpala ng Diyos, pinipili nila ng mag-isa, kung hindi mo mag-isa, pinipili nila kasama ang mga kapwa, Kristyano para mag-uwi at magpasalamat ng Diyos kung anong kayo ng Diyos. Ang gusto ko. Amen. Siguro kung sampung na ito, naitay niya talagang hindi sila pwede lumapit sa kapwa nila tao at sila hindi tuwasan. Ang tapos pagalingin, hindi ba lang naalaala yung nagpagaling? Mga tao rin eh. Pag may problema, sino bang kailan ng pastor? Bakit makapapit? Pag may sabi, sino bang alam ko lang kay Tina? Hindi, ang pastor kahit sino, makapapit ako. Pag may problema, lumidyan ka sa iyak, Lord, nagpo ako. Ayan. Lord, bigyan mo kong trabaho, produto ako. Ayan. Ngayon, magpatrabaho, kung wala ng pera, kung hindi ka akala ang Diyos kasi, saan mo over ka niya? Ayan. Kailangan ang Diyos pag may kailangan. Pero pag walang kailangan, hindi mo kailangan. Pero ang totoong sumasamba sa lahat ng oras ng buhay, ang Diyos ay pariyodad sa Kanya. Pag sinabing pariyodad, sa umanaw o umulan, sasamba ka. Sa kalungkutan at kasiyahan,
Hindi namin maayos. Sa kasabahan at sa pagkukunan, kasama ang Diyos. Kaya alam, hindi mo pagkukunan ng Diyos. Ano ka na Diyos? We serve God because it is an act of our grateful heart. At iinipon tayo sa Diyos kasi ito ang papapahayag natin ng ating puso na pagpapasama sa Kanya. Sabi ko nga, kung ako'y mamamatay pagkatapos ng mensahe ko ito, kailan po yun sa akin. Pero kung bukas, pag ako mauulan, maglilibot pa rin ako sa akin. Dahil wala akong pinagsisigyan at pagkakos. Kasi ang dami ko rin dapat ipapasalamat sa Diyos at kung oras na aking buhay. Hindi po ba, wala po ba kayo may maalaala na mga ginawa ng Diyos sa ito? Ako ay that's why it is my prayer to be to God as long as I live. Even if God bring their thoughts to me again, I will serve God. Because it is my plan of the siguro dati, ang buhay ko, masalaman. Siguro dati, yung buhay ko ay makutin. Gusto ko parang patin. Ay kung ako sa mga kulay, itim. Diba? Dati ako, wala naman ako suko, di bakit ako yung itim. Alipin ang bisyo, ng anak, ng sudan. Hindi ako nakilala sa Panginoon, sa ano, para naman lang ko. Kung hindi 6 feet below the ground, makakuluman. Kasi, tungkol ako may ganun eh. Diba? Nung kumikita natin sa Diyos. Dati nga, wala nang mag-asawa. Nagsabi ko sa akin, bakit ako magpapakain ng tao na dito ano, sa hirap makakabuka? Ako magpapakain ko. Sabi ng anak ko, namagal ko siya, kung kapag-aral siya, ako makakabuka. Sabi ko, at ako magpapakain ng mukha mo? Sige po. Kung hindi pinakita ng Diyos ang buhay ko. Ako ako'y nakasawa. Hala ko, hindi ko makakanak ng buhay kasi nakadalawa ng pakain. Hindi binigyan ko ako ng Diyos ang dalawa ng lalaki. Sabi ko, mga nakapagdor, dapat magkakaroon mo na rin kasi kung pag lalaki, makaina. So ngayon, wala makaama sa iyo, dapat lalaki. Salamat sa Panginoon, anak ko, lalaki makaama ka naman. Diba? Yung anak ko, alam yung bata, anak ko kaya sa life, kaya sa dulo mo. Ay, hindi. Ano parang hira. Pati pala, kahit sa akin. Pati dulo, aking kabe. So, kahit pala, yung sa dulo. Bakit iba? Ano ba yung dulo? Hindi na ko sa sa akin. Pero isang kapayag-pero. Pwede ng Diyos ang may mga tuloy na rin. Ang Diyos ay kalapang sa kanila. Amen? So we serve God because it is an act of our faith. And lastly, in our way. Why we serve God? Finally, we serve God. By the way, before we number 2, diba, sabi ko sa inyo kanina, ang dating paraan, dapat nilingkod sa Diyos, ang inyong pagpupuri, aawin, pagsayaw, pagsamba, kapag-alo ng linggo. Kaya nga, kung nagpapasalamat tayo sa Diyos, hindi lang tuwing linggo. Dapat may oras tayo ng prayer meeting, every Wednesday. Kung mayroon kayo masyadong, bigyan nyo ng Panginoon. Kung mayroon kayo oras ng devotion, kung ito ninyo, mga kapatid, at the end of the day, dapat siya, sulit po natin, ang ating ginagawa ng linggo. Dahil ano po sa Panginoon sa Diyos sa ating. Hindi siya nagbibiro. Amen? God is not a joke. And lastly, we serve God because
is the response of those people who receive yung lahat ng God. Tayo pinaglilingkod sa Diyos dahil ang paglilingkod ko sa Diyos ay tungkol ng mga tao na tumagal ng damang buhay mula sa Diyos. Amen! Ano ba? Dahil po sa paglilingkod, ito ay katulad ng pag-ibig. Ako nga, serving God is a response of those people who receive you namin. Ano ba yung sabihin doon? Ang ibig sabihin doon, serving God is a response of people who experience a restoration of relationship with God. Ang paglilingkod sa Diyos ay tungkol sa mga tao na karanas na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Ano? Naranasan mo na ba na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos? Tayo ba'y lumakas na? Ang paglilingkod sa Diyos ay tungkol ng mga tao nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya makakahit lamang ang may privilege ng Diyos. Iba yung mga tao walang karoon ng relasyon sa Diyos. Ano sa isip lang ang relasyon sa Diyos? Hindi na naman patuloy ng paglilingkod na ginagawa natin. Hindi nila ito alam. Hindi na yung pinagtatawa nila ito. Bakit? Kasi wala naman silang relasyon sa Diyos. Kaya sa mga tao na relasyon sa Diyos, kamamamana ng magtuli, kamamamana ng prayer, pag-ubus ng oras ang pagsamba, pagsasayang ng pera ang pag-ubusban. Kasi wala silang relasyon sa Diyos. Pero bakit natin ito ginagawa? Kasi makaranasan natin na magpagrelasyon sa Diyos. Ano ba makapagitbahan sa pagrelasyon na yan? Yung relasyon natin sa Diyos na po. Amen? Kaya nga, serving God is response na mga nalapang buhay. Kami nalapang buhay, nagkaroon ng relationship ni siya kasi hindi naman kami para naman yung property ng aming buhay kung wala ang Diyos. Amen? Basahin po natin ang ikatlong ng Efeso, pagkatapos ng dalawa, talata isang dalawa. Pagkatapos namin ito, noong unay patay kayo, ibig sabihin wala na yung relasyon, patay ang relasyon natin sa Diyos. Dati, okay? Noong unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at dahil sa mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masarap takbo ng mundo na ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang Espiritu na bahari sa mga tao ayaw masakot sa mundo. Kaya may natanong yung mga tao na talagang relasyon sa Diyos. Anong ginagawa nila? Hindi ba gusto ng Diyos? Diba? Sino mo? Matala ang dami. Kapag inom ka, painumin ka ng lasang dahil lalo yung lalo makakamatay. O inumin mo ba? Hindi. Pero painumin ka ng alcohol. Ba yung alcohol? Hindi ba? Parang laso na pinababala ang ikwenta. Kaya kung nakakalinom, diba kung parang mga tao nakakaanamon sa alcohol? Kung ginagawa tayo, hindi ka nakapagay yung lahat, pero unti-unti ka naman. Di ba natin? Magastos ka sa isang bagay na sinisira ng unti-unti. Ano ba yung mga sakit yan? Ulcer, cancer, sa baba, sa atay, sa puso. Hindi mo umiinuman sa bagay na sisira. Mandaraya, pagnanakaw, pagpatay, pagsusugal, yan ang ginagawa ng demonyo sa mga tao na nagpapagayan ng Diyos.
ang ilan sa atin ganyan hindi nakakatulad. Ang mga ng puso ng mga tao wala sa Diyos. Pag-iibot, pag-iingit, pag-galit, selos, ingit, pagkakataan. At tayo biktima. Pero salamat sa Diyos, kung tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos, kung tayo natin si Jesus, ang kanyang Palestino, pinalaya tayo sa bagay. Amen. Pinalaya tayo sa bisyo, pinalaya tayo sa lugar, sa sigarilyo, sa ala, sa ibang pag-uwi. Sa lahat ng mga masamang damdamin, hindi natin kaya ang ginawa ng Diyos. Hindi natin kaya ang pagbuhay. Dahil ang pagbuhay mo natin ay nakakaw na pag-aaral mo ng pagbuhay. Kaya nga, we should love because it is our response to God. Kung natin sa Diyos, dahil hindi tayo ng bagong buhay. Kung hindi pa tayo sumampalataya kay Jesus, sabi ng Biblia na ikaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil sa kapagsampalataya sa Diyos, tayo itinuloy yung mga kaibigan. Tayo hinihilan ng mga anak. Dahil hindi pa tayo sumampalataya sa Diyos, tayo alipin ang mundong ito. Nakapagda natin gusto natin babay kung imagawa. Bakit sumumunod tayo? Kung ano ang nakagtakbo ng mundo na ito. Pero nung nakasingala ka sa Diyos, at bakit ka nagdaman, nagkaroon ka ng bagong buhay, nagkaroon ka ng bagong pananampalataya, nagkaroon ka ng bagong pag-asa, nagkaroon ka ng bagong puso, nagkaroon ka ng bagong destinasyon. Dati ay pero hindi ka nakikita. Ano ang mo sa Diyos? Wala lang. Kung nagkaroon namin sa dalang ito, dapat nagkaroon namin sa Diyos, salamat. Dahil hindi naman natin tayo dito sa ating mga sarili. Hindi naman natin tayo karoon ng ating buhay. Hindi naman natin tayo paghindi ng ating mga sakit sa puso. Dahil tayo nasubatan, hindi tayo pinabalik ng Diyos sa libre. Pinalaya ng Diyos sa walang bayad. Iniligtas tayo ng walang bayad dahil tayo sumunod tayo. Ano ang tugon? Wala lang. Hindi dapat ang tugon mag-pagpusin sa iyong dati sa response of those people to receive human from God. Because the Bible says in Roma and Corinthians 5:14, if anyone is in Christ is a new people, everything will pass away, behold, all things becomes new. Bakit? Ang sabi niya, ang sinuwalan ko sa isang tao na lang na ang daming tao at siya ay nagiging bago na. Ano natin bago sa atin? Ang gusto na mukha, ang dami. Hindi. Ang naging bago sa atin ay yung ating relasyon na dati ang paunayan natin ay sa Diyos sa lupang ito na pamunto sa kapamagan. Pero nung naging sulit ka na sa kaso bersama patuloy sa buhay na rin. Amen. This is God in response to the new life we receive from the Lord. Mga kapatid, tandaan po natin, ang mga tao may tamang relasyon lamang sa Diyos ang nakakaunawa ng alagahan ng paglilingkod sa Diyos. Tayo lamang nandiyan ng Diyos ng bagong buhay ang nakakaunawa sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya ang mga unawa na ito, dapat tayo ay nung lamang tuwing araw ng linggo, nakalimutan ikinig at nananalangin sa pagpupuli. Kung hindi, maging sa ibang mga araw na ating buhay. Gamitin natin, I should say, forever. Hindi gamitin natin. Ipagamit natin sa Diyos ang ating buhay para mabuhay. Kung may pagkakataon ng mahal sa Diyos na itato, sa mga pagmamahal sa kanilang iwasan natin ang mga masasamang bisyo, ang masasamang pag-iisip, ang mga masasamang pagdami ng pagkatigil na nakakatay ng komunisyon natin sa kanila. Iwasan natin dahil ang pag-aalaga sa ating patutuo, ang pag-aalaga sa ating buhay ay isang paraan din ng pagpapasalamat
sa Diyos. Kung tayo nakapasalamat, alagaan natin ang buhay ito at patuloy ng mga gamit sa pamilya. Amen. Please, O God, in response to the new life you receive from me. Ako magpapalagay. Yan po ang katulad ang binitis ko lahat. Nakalapos ko siguro yan dito. Yung dati ang pagkakas na hantong wala ng araw. Alam mo sa Biblia na ang Tuesday, ang Tuesday na kapapa, hindi ko maunawaan kung bakit ang Tuesday. Bumagsak sa ang laking lalaki, bumagsak ng kabata, wala ng malay, wala ng maisip sa kanya, wala nakatulog sa kanya. Nakaroon siya ng sugal sa mukha. Ibig sabihin, marami siyang bangsak niya. Pero kami yung Diyos. Because God wants to use you as a good man. Nag-iisip lang sa ito natin, what's focus on us? Ikaw sa focus na wala o wala sila. Sige mo, gusto ka, wala namang sumalong, maliban sa lupa at luwang. And then, wala namang ispan sa lupa. Ito lang. Our God is a Christ. Our God is also is God and to go to Christ. Ating Diyos ay buti at kapitan. Nakapagod sa pagkakaroon ang mga pagkakas. Amen. Nakakabuti ang Diyos, hindi lang sa mga spiritual na pangalaman, kundi sa ating pangalaman sa ating pagkakas. Ganun po, ating pangalaman. At yun po sa ating pangalaman sa pangalaman, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na ibigay mo po sa akin. Na kami Panginoon na iyong pinakaw, na kami ay iyong pinili, upang kami ay makakilala sa iyo, upang kami ay sumapalataya sa iyong pagkakataon. At kami magkaroon na kaligtasan na nagbunga ng bagong buhay. Salamat sa karapatan ng pagkakataon. Salamat sa bagong buhay na binago. Salamat sa lahat ng pagpapalang mo ito sa amin. Ang buhay at ang paraan ng buhay ay dahil sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat sa pagkatandang sa mga sa'yo pamilya. Ang aking dalangin, in behalf of all these people, and bigyan namin po. Bigyan mo po kami ng pagnanasa. Bigyan mo po kami ng karunungan. At bigyan mo po kami ng pagnanasa at kakayahan na pag-iikulang ka. Nakakapagod na po po. Lord, natin po ang bawang isang, bawang pamahaman, bawang pamilya, bawang pamahaman, bawang mga estudyante, at bawang mga tulawa, ang bawang mga negosyante. In every day, in every activity, in every meeting, in every routine, we day sa mga puso sila. Kaya ako ninyo, sa lahat ng aming ginagawa, natin kasama ang pagkakaroon. Maraming salamat po, Diyos. Make our life complete. Give us joy. Give us peace. Fill us with your spirit. Empower us to do your will. Help us to serve you, Lord. In Jesus' name. And finally, I pray, kaya ako po na mahal sa mga hindi mo na ang mga ito. At makaranas Panginoon ang pagpapala ng iyong mga. Nawa, marunong po nito ang mga puso ng mga tao upang sila ang pangilala ng Diyos. Open up their spiritual eyes and understanding. Give our hearts so that they may see and then may hear the goodness of God. And then may see Jesus as the Lord of our lives. Salamat po, Panginoon. Even those people who are now in their homes, following through every life, Father, faithful to miraculous sa atin. We give them from the body, heal them from any form of sickness
Jesus. Heal the broken hearts and save the family. Thank you so much. To you, I trust your lives. In Jesus' name. Amen. Yan, so tatapos tayo sa ating gawaan ng pag-ibig. Sabi po dito sa Proverbs 3:9. Yan, sabi po doon, honor the Lord with all your wealth, with the first fruit of all your crops. Yan. Pero bago sa lahat, basahin po natin yung verses 1 and 2. Sabi po dito sa Proverbs 3:1, my son, do not forget everything, but keep my commands in your heart. Verse 2, for they will prolong your life. They will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Yung buong chapter 3 ng Proverbs, ito po ay exhortation of obedience. Ayan, isang pangangalan para sa atin kung paano tayo susunod, kumbaga guidance natin ito, kung paano natin susundin ang sinasabi ng God. So, balik po tayo sa verse 9. Ayan, sabi po dito, honor the Lord with all your wealth, with the first fruits of all your crops. So, nagagawa lang po natin yun, pagpabalik noong mga natatanggap natin, kung tayo ay pumikilala sa ating Panginoong Diyos na siya po yung source, siya yung nagkaloob sa atin, siya yung nagbigay ng katanungan sa atin, nagbigay ng kalakasan, para po tayo ay makapagtrabaho. Sapagkat alam natin na ang source ng ating ibinibigay financially ay galing po doon sa pinagtrabahuhan natin na kung saan it is the Lord Himself ang nagbigay niya sa atin para magawa natin yung trabaho na inihatag sa atin. So, sabi po dito, para natin ang Diyos. Ayan, nakita po natin ang kanyang mga pangako doon sa verses 1 and 2. Kung tayo ay susunod, ayan, sabi po dito, kung tayo ay susunod sa kanyang pangako, andun ang mga pagpapala. Ready po ang pagpapala ng God sa bawat isa. So, tayo po ay manalangin ang Diyos na magpakailan sa lahat, ang kalwalatian, ang kapaliman, ang pagsalaman ay para sa iyo. Salamat, Lord, sa buhay, ng bawat isa, na patuloy mong ibibigay sa amin, sa kalakasan, sa kalaluhan, na ginagamit mo, ang bawat isa, upang mag-provide ang iyong pangangailangan ng lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat po na ikaw ang Diyos na tapat at tumina ay nagpo-provide ang lahat para sa amin. Ang kabulihan ay para sa iyo. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen.
pakinggan natin. Then I believe, meron pa tayong internal results. Amen po? Yun. Then, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon, ganyan, ating Panginoon ay hindi lang siya, Diyos, sabi niya sa awitin natin ang Diyos. Tayo po lang, maraming sinasabi pang tao kung nino ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po? Pero, pinaka-powerful is yung kung ano sila sa atin. Amen po? Yung personal na naranasan natin, ating relationship sa ating Diyos. Amen po? Amen. Sabi nga sa tinuro siya ating pastor, makakatay ng bilingkod, ito yung response sa mga tao na meron personal na relationship sa ating Panginoon. So yung ating thinking na ating pagkagusto mag-ingod sa ating Panginoon is kung gaano din tayo kalapit sa ating Panginoon. Amen po? Amen. At lahat tayo dito, gaano po ba natin sa gustong pag-ingod sa ating Panginoon? Sa ating pag-awit, sa ating pag-pupuri-puri sa ating Panginoon. Awitin natin ang buong galang, awitin natin ang buong pagtitiwala, at buong pag-ingod para sa ating Panginoon. Iprakos natin ang ating Panginoon. Thank you.
mananalahin. Sige po. Dakilang Diyos sa katunayan sa pagkakulit ng ay sumasamang mananakit sa inyo. Amin po dinadalangin, Panginoon, ang ibang galing ka, pera na dadalhin, Panginoon, kung saan ay magamit po, Panginoon, ng surgery tomorrow for the removal of uterus and for the God and pray. In the name of Jesus, Lunan niyo po yung pumapapang naman. Even at this very moment, bigyan mo ng kalakasan, ng kalusugan, ng katawan, ng kawain dito. Upang sa gagawin operation by tomorrow. So po ay faith in miracles. Dalangin po namin ang doktor na gagawin mo bilang instrumento. Blood resisting and switch administration ay gamitin mo para sa isang matagumpay kapag-alis ng uterus at pamilya. Panginoon, pagiging sa mga assisting physician, muli Panginoon, through anesthesiologists and nurses and hospitals sa Panginoon na mag-assist po from start to finish po. God, may you be rest upon them and bless them, O God. Pagkain din po ang financial aspect ng tao dito. May yung blessing overflow, Panginoon. Sa kayo pagkakunan ng lahat ng pangyalang pagkakunan mula sa pasok sa palawag ng lawang lakas, mga maranatan ng religion, and I speak for the regions, Father, in the name of Jesus, including healing, access to recovery, and God, kaya ang putos kasi mapakilala ng putos. At ang gamit ko po ang babae ng testimony ng putos, magamit ko ang babae ng in Jesus' name, to the glory. Ngayon kailangan mo dalang ulit lahat ng mga ay mga pisikal na kalam naman sa ulit ko rin. O Diyos, kayo na nakapapatid sa mga pagkakas na sa akin. Higit pa sa pilang na kadalaw sa buong, alam mo po ang bawat bahagi sa kanilang buong. Iulan po ninyo magpapalagay sa lahat sa mga pisikal na kalawang may karamdaman, ulo hanggang tayo ang mga. Iparadas po ninyo kayo umaga kapag hindi sa buwan sa iyo, including instant issues, the divine things that comes from the heart of Jesus, Lord, in the mighty name of Jesus. Salamat po, we speak of your word that says, by your words we are doing. Salamat po, Panginoon, even to financial healing and breakthrough, prosperity in the apartment of people, reconciliation, restoration of forgiveness, even acceptance, daily family. Maraming salamat po sa mga anak po, hindi po ang mag-aaral sa first semester daw po sa Korea. May prepare all their things sa Panginoon. Salamat po, Diyos. Kaya ako po sa bawat mga nahihirap na natin, namin po sa request ka sa lahat. Hindi ba namin kakaunti, even to the request of people writing down in the name of Jesus. Ako give your word. Let it be done. Kaya talagang ulit ang lahat ng mga anak mo na natin yung oras na magpapaksak ka at pag-iindulan mo. Kaya mo na pumupulas nila sa pintuan ang para dito. At samahan mo sila pag-itoon ng iyong yung kapag-iindulan. Ngayon pagkain ng tulungan, hindi mo makikita sa iyong pagpapalisan sa kanilang salalim. Sa loob sa dito, maging ang kanilang buong. Salamat po, Diyos. Magdala ang kaluman ng Kristo upon their hearts, and may the blessing of the Lord Jesus Christ overtake their lives, and that the Holy Spirit fill them all. In the name of Jesus, this is all our prayer. Shall we say, Amen.